Lahat. Okay lang po kunin ko po yung konting oras ninyo. Mag-share lang po ako ng Word of God. Wag po kayo mag-alala. This is for free po. So, patungkol po ito sa kaligtasan. So, alam ko po hindi aksidente lahat ng bagay na nangyayari sa mga buhay natin. So, alam ko hindi din aksidente kung bakit kasama kayo sa lugar na ito para magbahagi po ako ng salita ng Diyos. By the way, ako po pala si Clarissa. So, huwag po kayo mag-alala, libre po ito. So, sabi po sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ng kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos, buhay na walang hanggan, sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Okay lang, ate, dito ka po. Hoy, parang kami. Kuya, okay lang mag-share ako ng Word of God. Libre lang po. Mag-share po ako ng Word of God. Libre lang po. Ulitin ko po. So, alam ko pong hindi aksidente na nandito po kayo. So, ang isi-share ko pong Word of God sa inyo ay patungkol sa kaligtasan. Sabi po sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ng kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos, buhay na walang hanggan, sa pamamagitan ni Kristo Jesus sa ating Panginoon. May binanggit po sa verse na kasalanan. Pag sinabi po natin kasalanan, anything displeases God. O ibig sabihin, lahat daw po ng ginagawa natin na hindi kalooban ng Diyos, ang tawag po doon ay kasalanan. So, we are all aware na lahat po tayo ay makasalanan dahil sabi po sa Bible, lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So, halimbawa ng mga kasalanang nagagawa po natin, pagpatay, pagsisinungaling, pangangalunya, pakikiapid. Common po sa panahon ngayon, lalo sa mga kabataan, pakikipagtalik ng hindi kasal. Diba? Ang tawag po doon, kasalanan po. At may binanggit din po, kaya daw po kuya. May binanggit po yan, justice fund. Dalawa daw pong justice fund. May binanggit din po dyan na kabayaran. Pag sinabi po natin kabayaran, kapalit. Sumakay ka ng multicab, nag-expect kuya na magbabayad po tayo. Sa mga nagtatrabaho, they're expecting salary. Sa mga nag-aaral, nag-expect po sila ng grades. Okay? Yung kabayaran po na sinasabi dito sa verse na Roma 6:23, ay yung kasalanan daw po natin may kabayaran. Ano daw po yung kabayaran nun? Kamatayan. Ang kabayaran po dito sa lupa, kapag nagkasala po tayo, nakadepende po sa amount. Tama po ba? Halimbawa po, nagnakaw ako ng piso, kayo po 1,000,000. Sa batas natin sa Republika ng Pilipinas, sino po yung puhulihin? Yung nagnakaw ng malaki. Pero alam niyo po ba na sa harapan ng Diyos, hindi niya tiningnan yung laki o liit ng kasalanan natin. Bagkus yung tiningnan po ng Diyos. Yung tinitingnan po ng Panginoon ay yung puso po natin. Piso man ito 1,000,000, sa harapan ng Diyos nagnakaw ka pa rin. At sinabi dyan, ang kabayaran daw po ng kasalanan ay kamatayan. Baka tanungin niyo po ako, bakit kanina nagsinungaling ako, nagkasala ako kanina, bakit buhay pa ako? Because there are two forms of death, physical death and spiritual death. Itong physical, itong nakikita mo, maganda ka, kulay ng buhok mo, lahat ito. Yan yung physical. Kapag namatay po ang physical natin, ang dahilan ng kamatayan physically po, sakit, disgrasya, sobrang katandaan. Dahil ginawa po tayo sa alabok, babalik po tayo sa alabok, sabi po sa Genesis. Okay? At tayo po kapag namatay tayo physically at hindi po natin tinanggap sa Jesus sa buhay natin, ang kaluluwa po natin, pag namatay tayo physically, ang kaluluwa natin mapupunta po ng impyerno. Diba? But the very thing na ginawa ng Lord sa buhay natin, binibigyan niya tayo ng opportunity o ng pagkakataon para magbalik loob sa Kanya. Okay? Pangalawang kamatayan po is spiritual. Yun po yung sinabing namatay sa verse na yan. Kaya napansin nyo po, kumagawa tayo ng kasalanan o nakakagawa tayo ng kasalanan, pero buhay ka pa din. Okay? Ang spiritual death, ang spiritual po, ang namatay ang spiritual natin dahil po sa kasalanan. The moment na nagkakasala po ang tao, tayo po ay nawawalay sa harapan ng Diyos. Naranasan nyo po ba yun? Yung pag nagpe-pray tayo, parang feeling natin ang layo ng Diyos. Indikasyon po na patay tayo spiritually. Ako mismo po yung nakaranas nito. Ito po, indikasyon po na patay tayo spiritually. 1 hour nang alam yung simba, boring ka pa. Tapos pag Word of God yung pinag-uusapan, boring. Pero pag K-drama ang pinag-uusapan, grabe, alerto po tayo. Diba po? So, indikasyon po yun na patay tayo sa kalooban ng Diyos kapag wala tayo sa gawain ng Panginoon. Ito pa, pag nagbabasa po tayo ng Bible, di natin maintindihan. Pero pag K-drama, grabe, kahit 3 days pang puyat, okay lang. Wattpad, sila nakarelate. Nagbabasa ako dati ng Wattpad po. Kahit buong magdamag, walang tulog, okay lang, naiintindihan ko kasi. Pero bakit pag Bible? Okay? So, indikasyon po yun na patay tayo spiritually kapag wala tayo sa gawain ng Panginoon. Pero napakabuti pa ng Panginoon. Hindi po ako dito nagbabahagi para i-condemn ka. Nandito po ako para sabihin sa atin po na may pag-asa po sa harapan ng Panginoon. Na kung ako po binigyan ng Diyos ng pagkakataon para baguhin niya, laman po ako dati ng bar.
Grabe pa ako magmura dati, makasalanan ako. No po. Pero napakabuti po ng Panginoon. Ginamit niyo yung buhay ko. Dumating po sa point ng buhay ko na na-depress ako. Nag-attempt po ako na pakamatay twice. Dahil nagkaroon po ako ng boyfriend, 7 years kami. Pero napakabuti, again, napakabuti po ng Panginoon. Hindi ko alam yung pinagdadaanan ng bawat isang naririto, kung ano yung pinagdadaanan mo. Hindi ko alam, pero isa lang ang sigurado ako, kilala ka ng Panginoon. Alam ng Panginoon yung pinagdadaanan mo. Binigyan niya tayo ng hope. Bagaman may bad news na ang kasalanan natin may kabayaran ng kamatayan, may pag-asa siyang binigay po sa atin. Ang sabi dyan, ngunit ang kaloob ng Diyos buhay na walang hanggan. Pag sinabi po natin kaloob, libre regalo. Nakaranas na po ba kayo na regaluhan kayo? Nag-expect ka ba ng kapalit? Hindi. Ibig sabihin, ang kaligtasan libre ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Grabe po, no? Libre na nga, pero bakit ang hirap i-afford? Tanungin kita ngayon, kung i-a-allow ng Lord na kunin ka niya ngayon. Okay? Ready ka ba? Ready ka? Ready ka? Alam mo saan ka pupunta? Praise God. Bakit sinabi mong ready ka, ate? Ikaw ba, ate? Ikaw ba? Ano po, nakatanggap na po kayo. Very good. Kasi tinanggap mo si Jesus sa buhay mo. Ay, napakabuti po ng Panginoon. Okay po? So, ang kaligtasan, kahit libre siya, or ang regalo kahit libre, kapag hindi mo tinanggap sa buhay mo, walang kwenta. Niregaluhan ka ng boyfriend mo na galit ka, or ng ex mo. Niregaluhan ka ng cellphone, or house and lot na lang, para mas bongga. No? Niregaluhan ka ng house and lot. Hindi mo tinanggap, may value ba? Wala. Same with Jesus Christ po. Kahit priceless po yung pagkamatay ni Jesus sa cross ng Kalbaryo, kapag hindi po natin tinanggap sa buhay natin, walang kwenta. Kaya gusto po ng Panginoon, tanggapin po natin siya sa buhay natin. Kasi nagkakaroon ng value yung pagkamatay ni Jesus sa cross ng Kalbaryo the moment po na tanggapin natin siya sa buhay natin. Kala ko po dati lahat ng tao anak ng Diyos. Hindi po pala. Sabi sa John 1:12, ang sinong tumanggap at sumampalataya binibigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kailan po tayo binibigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos? The moment we accepted Jesus Christ into our lives. At pag sinabi mo pong tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, ibig sabihin siya na po yung pinagkakari mo. You are not, hindi ka na po namumuhay sa kasalanan. Ibig sabihin po, siya na yung nasusunod sa buhay mo, hindi na yung nais mo lang. Okay? So, yun po yung indikasyon na totoo mong tinanggap si Kristo sa buhay mo kapag siya na yung nasusunod sa buhay mo, hindi lang po ikaw. Okay? I believe that today is the day of your salvation. Maybe tomorrow will be too late. Hindi po natin alam sa ibang nakatanggap na praise the Lord. Magpatuloy po tayo at lakaran po natin ang kaligtasang natanggap natin sa harapan ng Diyos. Ang kaligtasan po kasi araw-araw nilalakaran po natin yan. Hindi siya nag-i-end dahil tinanggap mo lang si Kristo sa buhay mo. Araw-araw gusto ng Diyos sumusunod tayo sa kanyang kalooban. Kasi sabi po sa Bible, ang sinong magpapatuloy hanggang wakas ay siyang maliligtas. Ibig sabihin, kailangan nating magpatuloy. Hindi lang nag-i-end na tanggapin mo lang si Kristo sa buhay mo. Bagkus bawat araw, i-work out po natin yung kaligtasang natanggap natin sa harapan ng Panginoon. Okay? So, sa mga hindi po nakatanggap kay Jesus, I know that there is no accident in life. Maybe this is the very last time or last opportunity na binibigay po sa atin ng Panginoon na tanggapin natin siya sa buhay natin. Alam niyo po, mga ate, mga kuya, kung may bagay man na sigurado, lahat tayo mamamatay. Kung may bagay man na hindi sigurado, hindi natin alam kung kailan. Kaya gusto pa ng Panginoon, kung kunin ka man niya ngayon, maging handa ka na yung buhay mo ay para sa Kanya. Kasi hindi siya dapat katakutan. Kasi again, lahat nga po tayo mamamatay. Eh, taliknan po natin yung kasalanan natin. Hindi po normal na natili tayo sa kasalanan. Iba po ang makasalanan sa nagkakasala. Yung makasalanan, yung alam mo ng kasalanan pero nag-i-enjoy ka pa rin gawin. Yung nagkakasala, ito po yung nakakagawa man tayo ng kasalanan pero nandoon po yung puso natin. Nagbabalik loob tayo sa Diyos. Pinapasakop natin yung buhay natin, nagsisisi tayo, tinatalikdan po natin yung kasalanan natin. So gusto ko pong sabihin sa atin ngayon na may pag-asa po sa harapan ng Lord. Alam ko lahat tayo nagde-desire na magbago. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo, hindi mo po kayang magbago. Magbabago ka pa lang kapag nagkaroon ka ng totoong relasyon sa harapan ng Diyos. I'm not encouraging religion. I'm encouraging to have relationship with the Lord. Kasi kapag may relasyon po sa harapan ng Panginoon, doon lang po magbabago yung buhay mo. Kasi po, wala namang ibang namatay para sa atin, kundi si Jesus lang. Sabi dyan po, sa John 14:6, sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Ibig sabihin, ang tanging daan lang ng kaligtasan ay kapag tinanggap mo si Kristo sa buhay mo. But by this time, gusto po ng Lord tanggapin mo siya sa buhay mo ng totoo buo. Alam ko po, matagal na natin kilala si Jesus dati pa. Bata pa lang tayo na, naririnig na natin, uy, bad yan, magalit si Jesus. Mamaya dalawa, pinigil ba? Sabi natin, Maulo mo, kanan, dalawa. huh?
Anak ko. Alam ka. Kuya, yung bariya po sa 50, dalawa po tinigiban. Ito po sa 200. Sa 200 daw po. Natin kilala si Jesus. Dati pa lang, bata pa lang tayo. But by this time, gusto ng Lord, tanggapin mo siya ng totoo ng buo sa buhay mo. Hindi mo lang siya makilala sa pangalan, kundi magkaroon ka ng totoong relasyon sa Kanya. Example lang po, kapag nakipagrelasyon ka, nanligaw ka, nung sinagot ka, dahil tinanggap mo siya sa buhay mo, anong nangyari? Lagi mo na siyang nasa isip. Diba? Sinusunod mo siya kahit yung bagay na ayaw mong gawin dahil mahal mo siya, sinusunod mo siya. Same with Jesus Christ po. Kapag tinanggap po natin si Jesus at pinaghari natin ang Diyos sa buhay natin, siya na po yung nasusunod. Kahit ayaw natin, pero dahil mahal natin si Jesus, ibig sabihin siya na po yung masusunod sa buhay natin. Kaya pag pinapasok mo siya sa buhay mo, siya na yung laman ng isip mo, ng puso mo. Hindi na ang laman ng puso at isip mo yung kasalanan. So by this time, gusto ng Lord, tanggapin po natin siya sa buhay natin. Ang totoo, ng bubuo. Gabi na lang daw po. Para daw po. God bless po. Dalawang tinigiban po. Sir, galing pa yan, no? So, allow me to pray for you, to guide you in prayers. May tinatawag po tayong ano po. Ilan po ng 50? Kaliwa po, paulo kaliwa. Bayad ho. Sige, ma'am. To pray, to guide you in prayer po. So, ang tawag po sa panalangin ay panalangin ng pagtanggap kay Jesus. So, ang tatanggapin mo po hindi relihiyon, kundi si Jesus. Kasi again, siya lang po yung daan ng kaligtasan, wala na pong iba. Hindi po ang relihiyon, hindi po ang sarili nating gawa ang makakaligtas sa atin, tanging si Jesus lang po. So, by this time, allow me na i-lead po kayo sa prayer. Ang tawag po sa panalangin ay panalangin ng pagtanggap kay Jesus. Kulang po doon. Ayan, yung ko po ang ulo, pikit yung mata. Sundan niyo po ako sa panalangin. Pagsisihan mo yung kasalanan mo at magbalik loob po tayo sa harapan ng Diyos. Tanggapin mo muli siya sa buhay mo ng totoo, ng buo. Magkaroon po tayo ng totoong relasyon sa Kanya. Okay? Yung ko po ang ulo, pikit po yung mga mata. Sundan niyo po ang panalangin. Dakilang Diyos, Dakilang Diyos. amang makapangyarihan sa lahat. Amang makapangyarihan Maraming salamat po Maraming sa salamat. salita mo Salita na aking narinig. na aking Hindi ko po narinig. kayang iligtas ang aking sarili. Hindi ko po kayo iligtas. Patawarin mo po ako Patawarin sa aking mga nagawang kasalanan. Sa aking mga nagawang Simula kasalanan. nang ako'y bata pa, Simula nang ako'y bata hanggang sa pa, mga oras na ito. hanggang sa mga oras. Linisin mo po ako Linisin mo na iyong po. banal na dugo. Na iyong Simula ulo hanggang talampakan. At maghari ka, O Diyos, sa aking buhay. Simula ngayon, ikaw na ang aking ama. Ikaw ang Diyos sa maghahari sa aking buhay. Maraming salamat po sa kaligtasan na natanggap ko sa mga oras na ito. Isulat mo po ang aking pangalan sa libro ng buhay dyan sa kalangitan. Maraming salamat po sa pangalan ng Jesus. Amen. Remain na kayo ko, ipanalangin ko po kayo. Father in heaven, in the name of Jesus, thank you Lord for these people, babae at kalalakihan, Panginoon, na nakarinig ng salita mo. You know their heart, nakikita mo ang kanilang mga puso. Yet sa pagkakataong ito, patuloy na pumasok ka sa kanilang mga buhay. That simula ngayon, Lord, magkaroon sila ng totoong relasyon sa iyong harapan. That their life will never be the same again. Sa bawat may pinagdadaan ng kabigatan, problema, depression, anxiety, nakakaranas ng karamdaman at sakit, in the mighty name of Jesus, I pray for healing. I pray for joy, peace, and gladness that comes from your Spirit, Panginoon, na maranasan ng bawat isang naririto. I pray and we extend this prayer, Lord, for our family, sa bawat pamilya ng bawat isang naririto. Saan man sila, Lord, patuloy na pagpapalain ng kanilang mga buhay. Ano man problema pinagdadaanan ng bawat isa, kawalan. Lord, in the mighty name of Jesus, I pray na ikaw ang Diyos na patuloy na sumama sa kanilang mga buhay. Puspusin mo ang kagalakan ng bawat pusong naririto, Panginoon. Ikaw ang Diyos na maghari sa kanilang mga buhay. Naniniwala ako na may ginawa ka na at may itinanim ka na sa mga buhay nila. Na sa lahat ng kanilang narinig sa pagkakataong ito ang magiging pundasyon ng kanilang pananampalataya, Panginoon. Na Lord, sa bawat pag hindi nila pagsunod sa iyo, Panginoon, tunay na ikaw ang Diyos na patuloy na maaalala nila, Panginoon, susundin nila sa kanilang mga buhay. Lord, salamat, Panginoon, pinagkakatiwala kong buhay nila, even our driver, Lord, bless them and bless him and his family, Lord. I pray for your guidance, for your protection, Panginoon, sa aming pagbibiyahe. Thank you, Lord. We praise you. We give you glory. In Jesus' name, amen. Thank you so much po.